So, ayun, what's up everyone? Nagbabalik na naman tayo sa isang mabilis na programming tutorial. Konting recap lang, ang pinag-usapan natin last time ay logical operators at meron itong tatlo for now, which is si AND, si OR, and si NOT. Si AND ay magto-true once sa both statements na is nagre-return ng true. Pag isa sa kanila ay nag-false, magpo-false yung return boolean nung condition. Ngayon, yung sunod is si OR. Uh, para naman siya mag-true is dapat one of two statements na pinagdudugtong natin is true. Ngayon, yung last naman is not, which is kinukuha natin kung ano yung kabaliktaran ng return boolean nung statement. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay ang conditional statements at number 1 na dito ay si if. So, sige. Lagyan natin dito. Conditional statements. If statement. Ayan. Unang pag-uusapan natin si if statement. Si if statement naman ay checking whether na-meet niya yung condition and whether na-meet niya yung condition, then gagawin niya yung isang specific task sa loob ng if statement block. So, for example, ganito. If maggawa tayo ng isang boolean, malakas ako kumain. Equals to true. Yan, equals natin yan sa true. Ang gagawin natin, if malakas ako kumain, which is equals to true, ang gagawin natin ay magpiprint tayo ng ako'y tataba. So, konting explanation lang. Ito, boolean natin. Since already boolean na siya, hindi na natin need mag-check whether equals ba siya kay true. Or true or false. Pero pwede rin ganyan. Pero for boolean returns or boolean variables, pwede na itong ganito. If si malakas ako kumain variable is equals to true, i-return niya tong or ipiprint niya tong ako'y tataba. If hindi, wala siyang gagawin. So, pwede nating i-try. Ayan. So, pinrint ko, mapapansin nyo, print niya yung ako'y tataba. Ngayon, pwede naman natin i-apply dito yung isa pang, yung logical operators natin. So, ako taba equals true. Ngayon, ang gagawin natin is end bain ako. Ang gawin natin ganyan. Ang meaning naman nito is i-print niya yung ako'y tataba pag ang condition is malakas ka kumain at ikaw ay tabain. So, kung hindi ka tabain at hindi ka rin malakas kumain, syempre, hindi niya ipiprint ito kasi false yung return nung value, nung condition, and hindi niya gagawin yung kung ano yung nasa block. And since end yung ginamit natin, dapat parehas silang true. So, try nating i-run. Yan, ako itataba. Pero pag si false, meaning, hindi ako malakas ako kumain, pero hindi ako tabain. So, since true pa rin yung expected natin dapat dito sa dalawa na to, hindi niya ipiprint to. Wala siyang gagawin kasi hindi naman siya tabain. So, try natin. So, ayan, wala siyang ginawa. Next is kung or naman yung ginamit natin. True yung malakas ka kumain pero hindi ka naman tabain. Tataba ka pa rin kasi malakas ka nga kumain. Ayan. Kung baliktarin naman natin, si tabain ka pero hindi ka malakas kumain. Pero pag rinan natin yan, tataba ka pa rin kasi tabain ka kahit di ka malakas kumain. No offense lang dun sa mga viewers natin dyan. So, ayun.
Oh, ayun lang. Susunod na pag-uusapan natin is yung else statement, which is paano kung hindi natin na-meet tong condition na to, anong gagawin ko. So, ayun. Sana may natutunan kayo for now. Thank you very much for viewing, for liking, sharing, and following the page or subscribing for the YouTube channel and the TikTok account. Thank you everyone. Have a nice day. Bye bye.